yung si Yasi Pressman. Oh, yung ganda para daw nabawasan. Dahil may isang TikTok video na parang kamukha raw siya ni Steve Tyler. O, kinumpara pa kay Steve Tyler eh. Ano raw nangyari sa balakang ni Kylie Versosa? Oo nga. So, nalungkot si Coco. Kala niya may anak siya kay Catherine. Eh, yun. Pakisabi, napatawad ko na siya. At kalimutan na namin yun. Ang importante yung ngayon. Gusto ko siyang matulungan makabalik uli sa trabaho para sa panibagong buhay niya. Oh. Alam mo ba kami ni Coco dati? Oh. Hate na hate niya ako. Ah, talaga? Si Coco. Bakit? Oo. Dahil hindi lahat ng nababasa nyo totoo para husgahan nyo agad ang tao. Malay nyo, sinungaling nagsabi at fake news lang. Ay, nakakaloka yan si Mami Raquel, ha? Diba? Anong masasabi kaya dyan ni Jake? Ha? Ito na ang latest, kaya tumutok ka na, dali. Ito na nga! Ito na ang mga marites, kaya i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! Hello mga ka-abi, dito po ang inyong mga link. Ito pa si Mama Loy! Si Joseph Popo! At ito naman po si Papa Osin OG Diaz. Ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin? Ay! Ichika mo na! Dali! La 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 la, ichika na namin dali. Ayan, napatami namin audience dito. Ano ba yan? Yes! Tumatanggap na po kami ng audience. Wow! Habang nagsushowbiz yan. Mamaya makikita nyo kung sino-sino itong mga ito. Wow! Pero bago yan, magbabalita muna tayo. O, kumusta yung tinda mong Yakult? Ito nga, nagbabahay-bahay na kami. Diba? Nagka-campaign kayo, bahay-bahay, house to house. Diba? Ay, naku, eto na nga, Loy. Naku, nakakaloka ha. Una nating pag-uusapan, yung lumabas na panayam ni Julius Babo, ni Papu, kay Catherine Luna. Oh, bakit? Ayun na nga, kasi nakausap ko yung tatay ni Catherine. Oh, Yes, si Antonio. Nung nakausap ko siya, ha? Teka! Bayani yun! Antonio Luna! Catherine Luna! kala ko hindi mo get. Ha? Minsan tuloy talaga. Iniisip ko kung seryoso o punchline ng entry eh. Hindi, di ba doon sa panayam ni Julius, di ba parang, parang nahihiya siya kay Coco. Kasi parang feeling niya ang laki ng kasalanan niya kay Coco. Dahil nga, hindi niya sinabi ng diretsahan kay Coco na hindi niya anak. Yung feeling ni Coco ay anak nito kay Catherine, yung girl na 20 years old na ngayon. Parang inaanak ko yata yun. Ha? Alam mo? Oo, tapos, di wag na, kung ayaw mo. Hindi mo alam? Bakit hindi mo alam? Kasi ikaw nga hindi sure eh. Pati ikaw hindi rin Ikaw nga sure. hindi sure eh. Dati lang hindi sure. Kaya ito na nga. Tatanong pa sana dun sa bata kung kilala niya yung lolo niya. Sino? Si Juan. Naku. Pinipit. Juan Sarte. Luna! Pala, oo. So, yun na nga, no, sinabi ni Catherine na, siyempre, excited si Coco. Oo, no? Dahil lumabas pa si Coco sa The Bus nung araw, no? Yes. 11, 12 years ago, na akala niya daw anak niya. Oo. Sabi nga ni Coco sa kanyang manager na si B-Boy, baka pwede na nating kunin yung bata para maayos niya yung buhay. Sabi ni B-Boy, hindi ganun kadali may proseso yan. Oo. So, susundin yung proseso. So, ano yung proseso? DNA. So, minsan nagpunta yung bata doon sa shoot ni Coco sa Luneta yata ito. Yun, kinuhaan nila ng parang specimen yung buhok, hair follicle. Para sa DNA. Ang lumabas nga, inamin naman ni Coco dyan kay Kuya Boy na negative, hindi kanya. So, nalungkot si Coco. Kala niya may anak siya kay Catherine. Yun.
Si Catherine hiyang-hiya. Pero alam niya sa sarili niya, hindi si Coco ang tatay. Kaya hindi niya ipinupush kay Coco yung bata. Yun na nga ang hindi nga anak. Si Catherine ay hiyang-hiya kay Coco. Parang hindi siya makalapit at sinabi nga ni Catherine na sana patawarin siya ni Coco. Ito'y agad na pinaabot natin kay Coco. Oh! Yes. Alam, nakakatuwa si Coco. Sobra ko ng love si Coco. Sinabi ko kay Coco, baka pwede mo munang i-delay yung guesting ni Josa at ni Mama Lo. Teka, Nay! Si Catherine yung topic, hindi kami. Ay, sorry. Ibang message niya. Oo, sorry. Andito na yung maleta ko, Tito Oy. Dahil ko na na-cancel, Ano ba? Eto na. So, pinanood nga ni Coco yung interview ni Papo Julio. Oo. Sabi nga ni Coco, naawa raw siya kay Catherine at gusto ko siyang tulungan. Nakulong pala siya. Gusto ko sana mapa-opera ang mga mata niya para makapagtrabaho uli siya. Sabihin mo, kukunin ko siya sa Batang Quiapo at i-delay ko nga yung kina Mama Loy at Sinabi? Base sa kay Catherine Luna, parang hindi pa naman siya ready, Tito Oji. At saka magpapagaling pa. Magpapagaling pa siya. Sandali. Inaano ko lang kayo. Parang ayaw nyo kay Catherine Luna. Hindi! Mano sa Batang Quiapo. Concern nga, Nay. Sa aking pagpapatuloy. Ayun. Ito na, joke lang naman. Sabihin mo, kukunin ko siya sa Batang Quiapo kahit hindi pa ayos ang mata niya para magkaroon siya agad ng trabaho at mas matuloy niya maayos ang kanyang buhay para lalo sa mga bata. Pero sana maipangako niya sa akin na aayusin niya ang buhay niya at hindi na siya babalik sa dating bisyo. Bait talaga ni Direk Coco. Pwede ako maghanap kung saan niya pwede pa-opera ang mga mata niya kung papayag siya. Pakisabi na patawad ko na siya at kalimutan na namin yun. Ang importante yung ngayon, gusto ko siyang matulungan makabalik uli sa trabaho para sa panibagong buhay niya. Mukha namang hindi kailangan ni Mama Loy at ni Josa ang guesting. So, priority ko muna si Catherine Luna. Alam mo, Tito Oji, parang mas kailangan namin. Uy, mas kailangan ni Miss Catherine. Kaya sana sabay naman. Ito na, joke lang. Ito na. Sabi ni Coco nga, alam ko kasi ang pakiramdam niyan yung parang nagsarado na ang lahat sa'yo. Kaya tulungan natin siya, pare. Kasi nga, inaanak ni Coco si Cory. Alam mo, yung isa pang kinatuwa ko kay Coco, sabi niya, sana wag niya nang sayangin yung bagong oportunidad na magkakaroon siya para sa mga anak niya. Ito ba? may konting naaalala si Coco Ano? Alam mo ba kami ni Coco dati? Hate na hate niya ako. Talaga? Si Coco. Bakit? Oo, dahil nung in-interview ko si Catherine Luna tungkol sa di umano ay may anak sa kanya si Coco. Oo. At sabi ni Coco, naalala ko dati galit na galit ako sa'yo dahil ikaw ang isa sa mga nag-interview sa kanya. Gatong ka pa ng gatong sa lahat ng mga masasakit na sinasabi niya sa akin. Sabi naman ni Coco, ha. Tapos magiging magkumpare pala tayo. In fairness, Tito Oji, parang ang bilis magpatawad ni Coco. Ganun naman si Coco. Ano ba? Diyos ko. Kasi alam mo, ganun talaga pag galing talaga sa wala. Habang siya ay nag-grow, nagpo-progress yung kanyang buhay, pati character, merong development ika nga. Kaya sabi ko kay Coco nung sinabi niya sa akin, may character development na. Sabi ko. At saka Tito, ang maganda kay Coco, naging instrumento siya ni Lord. Kasi yun din ang mga prayer ni Catherine Luna nung nandun siya sa kulungan, natuto siya magdasal, magnobina, magrosaryo. Tapos kausap ko si Catherine. Sabi ko, Coco is willing to help you, Wow! Sabi ko, Mare, kapag tinulungan ka ni Coco, huwag mo nang sayangin. Alam mo, ang inaalala ng tao, na yung kayo nung araw na walang-wala. Nung mga nagsisimula pa kayo. So, si Coco, bilang hindi niya nakakalimutan yung
mga nakasama niya nung araw na wala siya, binabalikan niya para tulungan. Kaya huwag mo sasayangin. Pag may taong tumutulong sa'yo, tulungan mo rin lalo yung sarili mo. Tama. Oo, sabi ko huwag mo na sayangin ito ha. Alam mo si Catherine, Anong sabi? alam mo sa totoo lang, Mare, hiyang-hiya talaga ako. Nahihiya talaga ako kay Coco. Parang okay lang naman kasi kung wala. Basta nahihiya ako sa kanya. Sabi ko, huwag mo nang isipin niyang hiya, Catherine. Kasi, unang-una, si Coco naman na nag-offer. Hindi naman ikaw yung lumapit ng ulit. Tama. At nagmakaawa kay Coco. Yung tao, willing kang tulungan, dapat tanggapin mo ng buong puso. Biglang napaisip si Catherine na, sige Mare, okay lang. Maraming salamat. Pakisabi sa kanya, sobrang thank you. Alam mo na, yan talaga isang affirmation kung bakit blessed si Direk Coco kasi napaka-grateful niyang tao. Sobrang talaga yung pagbabalik niya ng pasasalamat dun sa mga taong kahit paano ay nakatulong sa kanya, di ba? Correct, oo. Tapos, sabi pa ni, game ka na, papasa ko yung number mo doon, tapos may tatawag na lang sa'yo. Ako sabi ko kay Coco, ito yung mahusay ito sa yung Asian Eye Institute. Oo, para kasi kailangan ng CT scan nung mata ni Catherine. Oo nga. Oo, na pwede pa rin naman daw bumalik, pero ang dami pa raw proseso. Tutulungan ka pa ni Coco para makalabas sa Batang Quiapo Kaya paghandaan mo yan, ganyan. Nahihiya ako, Mare, kasi hindi maganda ang ngipin ko. Hindi, ako naman si Kumare. O, paano kaya yung ngipin niya? Papaayos ko yung ngipin niya. Wow! Hindi naman sobrang blessed ni Coco sa sitwasyon na ito, hindi ba? Na kahit nga, di ba, yung kay Celia Rodriguez, Tita Celia, di ba? Oh, yung tawag lang, di ba? Isang tawag lang ni Tita Celia kay Coco. Tulungan mo naman yung veteranong artista na nangangailangan ng tulong na nasa ospital. Alam mo, walang pagdadalawang isip. Nagbigay si Coco ng tulong. Hindi ko na sasabihin kung magkano yung amount, pero malaking halaga. Kasi nga, ganun yung puso niya Kaya naman, tinan mo naman, grabe ang blessing kay Coco. At nahihiyan yung mga ilan lang na alam natin or alam ng ibang tao, pero ang dami pang mga hindi na-chika, di ba, na mga natulungan ni Direk Coco. Kaya talagang yun nga mga artista, diba? Yun nga mga artista na alam niyang artista, pero gustong patunayan na sila'y artista pa. Di ba? Binibigyan niya ng pagkakataon, ng opportunity na makalabas pa sa Batang Quiapo. Karamihan dyan mga veteran actors. Kaya pag napanood nyo next week o 2 weeks from now, si Josa at si Loy, sila yung mga veteran actors na tinutukoy ko. Nakaka-pressure naman yung veteran. Wala pa. Kinaya yung Tito Oji. Wala pa ako doon Wala pa ang starring. Kung maka-veteran. Nakaka-tense. Ay, Tito Oji, talagang matutuwa yung mga tao pag nakita yung pagbabalik ni Catherine Luna sa Batang Quiapo. Correct. Best actress ng Cannes. At saka veterana din siya. Di ba talagang nagsimula sa mga indie films nun, hindi mo naman matatawaran ng mga galing ng indie. Talagang kaya nga, yung mga nagbabalik dyan, mga veterans. Di ba magbabalik kayo? Si Mama na yung veteran, ako vegetarian. Si Josa, veteran, soldier. Tinan mo yan, si Loy, naka-green. Yes. Di ba? Alam mo ba na si Coco pag-uusapan? Bakit ka naka-bida outfit? Kasi andito na ang bida. Di ba? Ang Bida dishwashing liquid, di ba? Available sa TikTok store ng Bida. Lalabas kayo. Lalabas kayo sa Batang Quiapo. Bang-bango! Amoy lemon. Parang 5 kilong lemon yung laman ng isang bote. Sa kamay, mamalo. At saka para ka nag-lotion pagkatapos mo maghugas. Sige. Pwede na natong gamitin in place of lotion. Kasama kayo 3 chapters. Ngayon sa Batang Quiapo. Basta, seriously speaking, sobra kong saludo sa isang Coco Martin. Mabuhay ka, Direk Coco Martin!
maraming salamat po sa Pagtulong. biyaya, being a channel of Papa God's blessing. Sa Yes. napakaraming artista, crew, di ba? Lahat na nagtatrabaho, nabibigyan niyo ng trabaho. Maraming salamat po. Pati na rin dun sa mga produkto niya, di ba? Ang dami nagkakaroon ng work at income. Lalabas ka. Mali parang may pangangailangan ka. Huwag mangamba. Hindi, grateful din kasi ako na kay Direk Coco. At saka grateful din tayo dahil ang ganda talaga ng produkto niyang Vida dishwashing liquid, di ba? Parang Kailangan ka ba? 6 chapters ba gusto niyo? Second chapter pa lang to. Mamalik kaya tayo babalik, papatayin na tayo. Huwag ka mang dadamay kung yun yung wish mo. Ako hindi yun yung wish ko, Ay ha? nako, alam mo dahil dyan, Diyos ko, ayan na viral na naman si Charis Pempenko, aka Jake Cyrus. Ay, oo nga. At syempre, ayan, dahil si Jake Cyrus ay lumabas yung libro niya, 2018 pa. Oo. Oy, bakit ngayon lang siya na viral? Nag-resurface siya kasi na-post ni Pageant Talks, yung isang FB page about beauty pageant. Out of topic, na-post niya. Siguro ngayon lang niya nabasa. Tapos na-share niya. Pinost din ni Sian Gasa. Siguro yung mga followers ni Christian Gasa, nire-share din or nire-post din. Kaya medyo nag-viral. Kaya sabi nila na it resurfaced. Oo. Ano bang nakalagay doon? Yun nga. Ano ba yung pinaka-gist nung na parang nataraugan ng mga netizen? Yun nga na, yung chapter kung saan naikwento niya, yung pang-abuso sa kanya nung isang tsuhin niya nung siya ay bata pa. Oo. So, nung nakitira daw sila dun sa bahay ng tsuhin niya, dun nangyari yung paulit-ulit ng pang-abuso, tapos na sumbong daw niya sa nanay niya, pero tinanggi daw nung tsuhin at hindi nga yata naniwala si mami niya sa kanya. Si Mami Raquel. Tapos. So, ayun. So, parang bit-bit ngayon, bubog ngayon. May isang instance na malaki na siya na pupunta sila ng Tagaytay, mayroon yata silang event, imbitahin nung nanay niya yung tsuhin. Doon siya naging uncomfortable kasi nga, naalala na naman yung ginawa sa kanya ng tsuhin niya. So, nung on their way, doon niya naibulala sa nanay niya kung ano yung ginawa ng tsuhin nung bata siya. So, kinonfront nung nanay si Tito, sabi daw, hindi totoo. So, hindi yata naniwala si Mami Raquel kay Charis na panahon na yun, kay Jake ngayon, di ba? At isa pang nandun sa post na is, na-meet first time ni Charis yung kanyang accountant at nalaman niya na ang laki pala ng mga TF niya na at some point yung total pera niya ay umabot ng $16 million. Wow! Nasabi niya, parang hindi ko naramdaman. Oo. Ayon dun sa kanyang kwento, sa kanyang libro. Na nakikita niya na may mga bahay, nakita niya may sasakyan, pero pag gagamit siya ng sasakyan, kailangan pa niya magpaalam at minsan daw hindi siya napayagan. Doon ang galing yung kanyang tampo. Ano naman, dahil yan nga, syempre, hindi naman natin nakakausap si Jake Cyrus, no? So, Jake, ano masasabi mo sa issue? Tungkol sa... Nay, mali! Si Lian yan! Hindi, baka may masasabi ka, Jake, totoo ba na dapat sana ay umabot ng $16 million yung pera mo kay Mami Raquel? Hindi na. Kumanta na lang siya ng pyramid. Iya pala yan. Sorry, akala ko si Jake. Akala ko si Mami Raquel. Nakakaloka. Ito si Mami Raquel. Mami Lay! Mami Lay yan! Ay, nako. Ayan. Ayan. Mamaya kausapin natin ulit si Jake Cyrus. Okay? Kung kumusta ng boses niya. Marami na ba siyang balahibo sa katawan? Tinubuan na ba siya ng balbas? Ganyan. Kumusta ng testosterone niya? Yes. Mamaya yun, alamin natin. Kaya pala pinapunta mo dito, Orch. Bakit? Sabi ko, bakit kayo naka-record? Sabi ko, parang wala sa mission si Ano Tito Orch. Kala ko nag-voice record siya. Kukuna pala yung si Jake Cyrus. Ay, At kaya niya pinapunta dito. Tito Orch, namamahinga na yung tao. ay nako. Naku, Nay, si Jake hindi nakasalita doon. Yung Jake natin dyan. Pero si Mami Raquel, may naging comment sa kanyang page. Ay, ano nga yung unang sinabi ni Mami Raquel? Basa? Eto na yung nasusulat. Meron na namang fake news. Galing daw isang libro. Mga bashers, hindi updated yung libro na yan.
Abangan nyo ako ang mag-update ng libro na yan. Sari-sari na lang issue nyo. Meron kilala daw ako, mga gumagawa ng kwento ang iba. Baka magulat kayo kapag akong nagkwento, kaya tumigil na kayo sa kaka-fake news nyo na yan. Mga salot ng lipunan. Nababawasan tuloy konti ang ganda ko. Konti lang naman. Eh, di ba itinitok pa niya yan? Ay, oo, Nay. Oh, with matching caption. Oo, yung text doon nakalagay. Para sa mga bashers ko at sa mga gumagawa ng fake news, wala pa rin akong pake. Tapos may isang part doon sabi, kung wala ako, wala ka sa kinalalagyan mo. Tandaan nyo yan. Tapos sabi pa niya, hindi lahat ng nababasa nyo totoo para husgahan nyo agad ang tao. Malay nyo, sinungaling nagsabi at fake news lang. Ay, nakakaloka yan si Mami Raquel, ha? Diba? Anong masasabi kaya dyan ni Jake? Ha? Pinanindigan na tuloy niya. Ang gwapo naman ni Jake. Meron pa siyang isa pang post, Nay. Ano sabi? Peace of mind pa rin ang pipiliin ko kesa patulan ng mga walang kwentang tao at mga walang utang na loob. Sila na magdadala ng lahat. The truth still prevails. But no matter what, my blood's still flowing in your veins and you can only remove that when you are already dead. From Evil Rocks. P.S. Ayoko pa rin mabawasan ang ganda ko na minana ng mga anak ko. Ano masasabi mo doon, ha? Minana mo raw yung ganda mo doon sa nanay mo. Kaya nga nagpagwapo. Ayaw. Gwapo naman sa Jack. Ayaw na ng ganda. Crush ko na si Jake Cyrus. Ha? Mahal ko na si Jake. Ayan. Ayun, pwede mo nagahin yan. Dahil yan, may notes. Ay! Anyway. Oy, meron pa, no? Hindi pa yun tapos. Sabi pa niya doon sa next post niya. Kwento nyo yan. Malamang masama ako dyan. Pero hindi ko alam ang kwento na yan. Sanay na akong tawaging masama. Kung yan ba ikakasayan nyo, tanggap ko na ang pangalan kong Evil Queen. Basta ako, alam ko ang sarili kong kwento, pero di ko na isa sa libro dahil ayoko nang may mapasama at madagdagan ang mga evil. Dapat ako lang ang nagmamay-ari ng crown. Sige lang, kahit ano ibato nyo, basta hindi makakabawas ng kagandahan ko. Wala pa rin akong pake. From Evil Rocks. P.S. Andyan ka sa kinalalagyan mo dahil sa Evil Queen na ito. Dahil sa masamang ina na ito. Kahit ilang libro pa ilabas, hindi na maibabalik ang ikaw na mismo ang sumira. Sige pa, magalit pa kayo hanggang sa atakihin kayo. Sabi mo ganun. Ay, Diyos ko. Alam mo, sa totoo lang, okay, nag-PM ako kay Mami Raquel. Para kunin naman yung kanyang panig, pero hindi pa rin siya sumasagot. Maghihintay pa rin tayo dyan. Pero Naya, si Mami Raquel grateful dun kay Carl, dun sa isa niyang anak. Dahil nga nag-post ng parang gratitude post si Carl. Tapos sinext naman ni Mami yung post niya, ni Carl. Ito yung sabi ni Mami. Happy pa rin ako dahil kahit sa milyong tao na nagagalit sa akin, may isang tao pa rin na tumatayo sa likuran ko at naniniwala sa kabutihang ginawa ko. Para sa akin, it's a big reward of being a mother. Thanks, Carl. God bless you always. Mommy. Pero alam mo, mas maganda rin siguro na magsalita yung Carl in defense of Charis or Jake Cyrus. Kasi alam ko sila yung talagang close din yung magkapatid niya. Pero na dun sa kwento, dun sa libro, pinagdarasal nga daw ni Charis na sana mahuli sila ni Carl kasi magkasama sila magkapatid pero never, dahil nga inaaya siya ng tito daw dun sa kwarto habang naglalaro si Carl dun, habang kandong si Charis, naglalaro si Carl, nakatalikod. So, never nakita daw ni Carl yung mga abuse na nangyari sa kanya. Tsaka hindi natin pwedeng i-invalidate yung kwento ni Jake Cyrus. Kasi account niya yun eh. Di ba? Parang ikaw, naglahad ka sa MMK. Tapos kinontra namin. Yun lang ang kaya namin gawin, kontrahin ka. Pero narrative mo yun. Yung kwento mo yun eh. Ikaw in-interview. Ikaw nakakaalam kung ano. But not necessarily lahat ng sinabi mo true. Kaya lang nga, pagka ganyan, hindi rin naman natin pwedeng baliwalain si Jake Cyrus, di ba? Kumusta? Pagkatapos bang ilahad ni Charis yun o ni Jake Cyrus,
ano ba, mga bigla bang na-shock yung mga fans? Oo na, yung mga ngayon lang nakaalam na may ganun palang nangyari dahil nag-viral yung yung post. May mga ilan na parang si Jake pa yung binabash doon sa sa kwento, sa mga nilahad niya. Bukod dyan, Loy, si Alex Medina, yung isang character actor, nung nabasa yan ay nirepost pa niya yung pageant talk at sinabi nga niya sa kanyang feed na FUCK na sorry Jake Cyrus, whoever your uncle is, I hope he is resting in pieces. Ay? Disgusting men, especially a close relative, FUCKER. 6 years, di ba? So, naloka din siya. Actually, kahit ako malaloka dyan, ano ba yan? Nakakaloka naman ng bonggang-bongga yan. Oo. Kaya... Kasi ngayon lang din natin nalaman di ba? Kaya siguro... Hindi naman natin nabasa yung libro. So, correct. dahil dun sa post na yan, syempre, digital, di ba? Mas madaling i-share. Tapos, portion lang ng libro yung nabasa natin, di ba? Yung pangkwentong yun yung nabasa natin. Nakakawa naman. Ang pinagtataka ko, Tito Oji, 2018 pa yung libro na yun. Ba't ngayon lang lumabas yung balitang iyan? Oo nga. Hindi ba na-out yan sa National Bookstore, sa Alimar, sa Webster? Ay, Alimars? Ano ba naman? Hindi nga ba naman? Buti hindi mo nasama yung Goodwill. Book save. Hindi, I mean sa fully book. Wala ba yan? Hindi, sa lahat ng mga online bookstores, for sale siya. Oo. Ayan. I'm sure naman, dahil na-curious lalo yung mga tao, bibili sila ng libro. Diyan. Kwento ng buhay yan ni Charis So, alam nga naman, ipahamak ni Charis o i-down ni Charis yung sarili niya. Yun ang kwento ng buhay niya. So, hindi para i-invalidate ng kahit sino. Ano niya yun, kumbaga, moment niya, yung libro niya yan. Ngayon, yung sinasabi ni Mami Raquel na hindi totoo yung mga sinasabi ni Charis, ayun naman ang narrative niya. Kaya tinan mo yan, hindi magkasundo yung mag-ina. Baka naman Tito Oji, mahadera din yung nanay ni Charis. Ako, Diyos ko, may next to Brenda na. Hindi naman Tito Oji, bakalaan naman. At saka medyo naawa nga ako kay Charis kasi ngayon, napanood ko yung buhay niya sa MMK, parang pinagdadamutan din siya kumakanta-kanta siya, pinagpapatayan siya ng video. Okay. Talaga. Oo, napanood ko yun. Yun, okay. So, anyway, sana ay ibigay din ni Mami Raquel ang kanyang panig sa atin. Anyway, nagsasalita naman sa kanyang Facebook yan. So, yun na yun. More or less, yun na yung kanyang panig, no? Habang siya gandang-ganda sa kanyang sarili. Hindi totoo. Yun naman ang kanyang projection talaga. Maganda ako. Yes, mukhang Latina. Hindi niyo mababawasan ang ganda ko, sabi niya sa mga bashers. Parang si yan di ba? Yung si Yasi Pressman. Yung ganda, para daw nabawasan. Dahil may isang TikTok video na parang kamukha raw siya ni Steve Tyler. Kinumpara pa kay Steve Tyler Talaga ba? Bakit ganyan ang mga comment? Kasi nga, nagsushoot doon si, di ba? Yung pagti-TikTok niya siguro, yun ang kanyang ayos. Nasa set daw siya. Nasa set. Kaya daw ganun ang mukha. Siyempre, iba naninibago. Bakit daw nagpaiba pa ng labi, nagpatagdag o nagpa-enhance, ganyan. Tapos iba rin yung mukha. Nawala daw yung pagkayasi Pressman. Ganon. Kung matitingnan naman natin sa iba niyang videos ng TikTok, ay ganun pa rin naman ang mukha niya. Tsaka sa IG. Oo. Yung mga daily updates niya. Ngayon, titingnan naman natin kung ganun pa rin ang mukha ni Yasi sa huling video niya, yung nagsasayaw siya, kung yung next video niya, ganun pa din. Ibig sabihin, may pinagawa nga siya. Parang si si Kylie Versosa. Ayan kino-question nila yung balakang ni Kylie Versosa. Ano raw nangyari sa balakang ni Kylie Versosa? Oo nga. Ang mga netizen talaga na yan, mabilis yung mata dun sa mga kung ano yung nagbabago. Pag may parang may nagbago. Ganun. Kaya nga mas magandang marinig natin mula kina Yasi at kay Kylie kung ano bang may pinagawa ba sila. Si Kylie, yung balakang mo ba pinadagdagan mo pero hindi mo pinabalanse sa kabila.
Kaya yung isa lang ang mas mataas. Baka o mas naman yung maumbok. pagka-post, Baka naman yung pagka-post, angulo lang, yung hindi ba? angulo. Even yung mukha ni Yasi Pressman. O baka naman pwede niyang linawin kung Baka may prosthetics. May prosthetics. O Kasi di ba dun sa isang video din na yan din yung suot niya, parang may maraming cream na nilalagay dun sa cheek part niya. Tsaka dito sa gantong part, parang may nakita. Parang may sugat eh, kaya baka may prosthetics. Basta ha, hintayin na lang natin ang mga kaganapan pa, nakakaloka ang mga kaganapan lately. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga link. Ito po si Mama Loy, mga nanonood po sa amin na hindi pa namin subscriber. Please subscribe now na. Click nyo lang po yung subscribe button na nandyan sa ibaba. At kung naibigan nyo po yung aming episode niyan, meron kayong komento sa lahat ng aming chika, come below, click the like button, huwag kalimutan i-click ang notification bell. Ay, pag kinlik nyo, kayong unang-una manonotify na meron kaming latest update, ha? At syempre pang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe pa kayo sa channel ko. That's Mamaloy, M-A-M-A-L-O-I. At nandiyan pa rin po yung vlog namin ni Mrena sa Ugbo, Tondo na ang daming natakam pag nanonood sila nagugutom. At very interesting po talaga ang Ugbo. Ang dami po mga kakaibang pagkain na dyan ko lang po first time nakita. Bisitahin niyo po yan sa Tondo. And thank you so much to Envy Skin Beauty and Wellness Center for skin, face, body, and wellness. At nandiyan po sila sa Mother Ignacia sa tapat lang po ng ABS-CBN sa Grandia Place po, di ba? Yes. Nagugulong ang aming mga skin dahil po sa kanilang mga imported na mga drips. Envy, thank you so much. At belated happy birthday. Yes. Doc Rhea Trinidad And Angelo Dominguez. Yes. At thank you din na, of course, kay Dr. JC Solis ng Gorgeous Smile Dental Clinic for our gorgeous na ngiti. And nandiyan naman po sila sa E. Rodriguez sa tapat po ng Christ the King Church. Yes. Dr. Jessica D. for our eyewear. Ideal Vision. Thank you so much. Yes. Diyosa. Akala ko si Daniel Padilla na eh. Yung hair, yung hair. Oh, yeah. So, hair naman ito ng Headway Vera Salon. Yes. At maraming salamat sa Ideal Vision. Yes. Ayan, at sa Deluxe Spa. At ang aking po mga social media account, kung si Coco Martin po ay patuloy ang pag-share ng mga biyaya, ako naman po ay patuloy pa rin ang pag-share ng mga good vibes. Alam ko ng biyaya sa mga baby. Sa mga baby boys. Natigil na ng very lang. Ooh! Ay, pero na yan, may bagong biyaya ang Nail Cocktails, di ba? Dumalaw tayo. Bago na ang kanilang pwesto. Yes. Doon na sa Bellagio Square. Konting hakbang lang. Malapit din sila sa Headway Vera Salon. Yes, at mismo doon pa rin. sa Nail Cocktails. Ayan ha. Yes, second floor po. Correct. At syempre, ang akin naman panayam, alam, pinag-uusapan na rin natin yung retoke, no? Nako, pinag-usapan din namin yan ni Ines Veneracion sa aking vlog, no? At ang iba pang pag-amin ni Ines sa kanyang mga ipinagawa. Kasi binabash si Ines sa bago niyang mukha. Eto. Paano mo sinasagot yung madalas nilang sinasabi at naririnig mo rin na nasobrahan ka ng pagpaparitoke? Totoo. Pumangit naman. Honestly, Actually, naapektuhan ka? Inaamin ko na, oo, may pina-enhance ako. Sino bang wala? I mean, di ba? Noon pa namin iniisip yan, paano kami pag-uusapan. Tapos pag naubos na yan, tapos medyo minahina na, magbabayad naman ako para i-bash nila ako. Kasi mahina na eh. Ianggap natin. Very, very close kay ni Mon. Ba't hindi kayong nagkatuluyan? Di ba pinag-agawan pa namin yan ni Juliana Palermo? Remember? Oo. Sa love life mo, kumusta ang love life? Wala. Yun nga, kasabay nga nito eh, di ba? Kanina, nag-break kami. Sabi nila, kasi ego nila yan eh, kapag naloko mo. Pero sabi ko, yung pagkakamaling yun, napakababaw naman nun. Grabe yung ganti ng mga lalaki. OA. Masyado akong ingat na ingat sa mental health ko. Especially ngayon kasi hindi ako okay, di ba? Kaya ayoko yan makadagdag dun sa dinadala ko. This time kasi hindi ko iniisip yung sarili ko. Iniisip ko ikaw. Kasi masaya ka. There was a time gigising siya, sasabihin niya. Ayan, sa ODS Inspires, ha? Na-inspire ka ba, Nay, nung nakausap mo si Ines? Kung may opportunity, kakadatin mo ba? Hindi. Gusto kong padagdagan tong ilong ko. Gusto kong gawing 3 butas. Ha?
Para ako lang yung mega na pilo. Joke lang. Akala ko, gusto mo ng isa pa dito. Actually, gusto ko magpalagay nga ng third eye. Talaga? Anyway, ayan ha. At syempre pa, ay nako, March 21 and 22 po ha. Yes! Ang J Heart Music at si Era Covers sa District 1. Dyan sa BGC, 9 p.m. 1,500 lamang po ang ticket. Bili na po kayo. Yes, for the 2-hour show. Baka maubusan. Naman, ha? At syempre pa maraming salamat sa The Hungry Seeds. Ayan, thank you so much sa inyong baked lasagna at sa baked nachos, baked salmon at sa inyong baby back ribs. Thank you so much, ha? At congratulations na sa yung bagong batch ng mga workshoppers. Yes, 162 batches na kami. Wow! Diba? Congrats! Meron na mga bagong gumaling na mga artista. Naman. At syempre pa, ito po ang inyong lingkod, Papa Osino DDNC, lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo, tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot, ha? Na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi nyo inihirit sa amin? Ichika mo na! La 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 la. Ichika mo na, dali. Everybody now! La 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 la. Ichika mo na, dali. One more time! La 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 la. Ichika mo na, dali. Two more time! La 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 la. Ichika mo na, dali. Isa pa! Bibili si Jake Cyrus. La la la. Jake, magpatawaran na kayo. Sina Coco nagpatawad na.